sama-sama tayong magiging saksi. Hanggang 4 na oras na paghihintay para sa ilang saglit lang na masulyapan pero walang patid pa rin ang pagdating ng mga nakikiramay sa St. Peter's Basilica sa Vatican. Sa ulat ng Reuters, inaabot daw ng 2 kilometro ang pila ng mga gustong masilayan ng labi ni Pope Francis. At ayon sa Holy See Press Office, nasa 61,000 na ang nakapagbigay-pugay as of 1 p.m. oras po doon sa Vatican. Hating gabi, nakatakdang magsarapan samantala ang Basilica, maliban na lang kung marami pang gustong pumasok. At ayon sa Vatican, pagkatapos ng funeral mass sa Sabado, sasalubungin ang labi ni Pope Francis sa Basilica of St. Mary Major ng mga benepisyaryo ng charitable activities ng Simbahang Katolika. Magiging pribado ang burial service ng Santo Papa at kinabukasan, April 27, pwede nang dalawin ang kanyang puntod doon. Pinag-aaralan kung isa sa ilalim sa COMELEC control ang bayan ng Rizal sa Cagayan matapos itumba sa gitna ng pangangampanya ang alkalde nilang re-electionist. Ayon po sa PNP, posibleng sniper ang nasa likod ng pamamaril. Saksi, si Oscar Oida. Masaya pang nagsasayawan ang mga nasa covered court na yan sa Barangay Ilyuro Sur sa Rizal, Cagayan kagabi. Nailay pa nga ito sa social media ni re-electionist Mayor Joel Ruma. Pero sa gitna ng pangangampanya, umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril at humandusay ang alkalde at 3 niyang kasama. Nagkaroon po siya ng tama dito nga po sa baba ng kanang balikat po niya. At itong si Mr. Abigebel nga po at nagkaroon din po ng tama at ng daplis at ganoon din po si Mrs. Talay at saka si Mr. Arnel Talay po, sir. Yan, nagkaroon nga po sila ng daplis. Naisugod pa sa ospital ang alkalde pero binawian din siya ng buhay. Sa inisyal na imbestigasyon ng Cagayan Police, posibleng pumosisyon ang gunman sa mataas na bahagi sa lugar. Yung putok po ay galing po sa mountainous part. Kung mula doon sa barangay hall, sir, is 80 to 100 meters from doon sa crime scene. Possible na pumesto yung gunman po is from doon sa doon sa taas po ng bundok na yun is more or less 40 feet from the doon po sa mismong kalsada. Bumuo na ng Special Investigation Task Group para mapabilis ang pag-iimbestiga at patuloy rin ang manhunt operation sa mga salarin. Aalamin din kung si Mayor Ruma talaga ang target at kung nagpaputok ng baril ang 4 niyang police escort. Ipaparapin din po at i-forensic din po yung kanila mga issued firearms po. Para po ma-determine natin kung sino po ang possible na nakasugat doon sa mga ibang taong na wounded po doon sa area po, sa loob ng barangay. Tikumpa ang pulisya sa motibo sa krimen pero wala umunong banta sa buhay ang alkalde bago ang pamamaril. Sa gitna niyan, nakiusap ang Cagayan Police sa mga netizen. Please be responsible po na alam naman po natin yung atin pong duties and responsibilities as user nga po ng atin pong social media. Sana po gamitin po natin ito ng tamang paraan at maayos na paraan. Kinundi na naman ng COMELEC ang krimen. Pinag-aaralan din kung kailangan ilagay sa COMELEC control ang bayan ng Rizal. We will demand justice and sana nga ito ay wake-up call din sa ating pong pamunuan ng Philippine National Police. Hanggat hindi po kasi tayo nakaka-aresto, hindi po sila maniniwala na itong eleksyon na darating ay magiging matahimik. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Bago sa saksi, nasagip sa Pasay City ang Chinese national na ikinulong at sapilitan umanong pinagtrabaho bilang scammer ng mga kapwa niya Chino. Saksi, si John Consulta, exclusive. Pagdating sa 9th floor ng condominium na ito sa Pasay City, agad tinungo ng mga ahente ng NBI ang target na unit na anilay isang small-scale Pogo Hub. Nang walang magbukas matapos katukin, lumapit na ang asset ng NBI at pinindot ang code ng electronic lock ng pinto. Nang mabuksan, nasagip ng NBI Criminal Intelligence Division sa loob ang isang Chinese na identitate umano ng mga Chinese ding Pogo supervisors. Sapilitan umano siyang pinagtatrabaho bilang stock scammer.
tumambad din sa mga ahente ang mga computer ng Pogo Hub na nakabukas pa. Nabisto ang iligal na operasyon matapos makapagsumbong sa NBI ang isa sa dating naging biktima ng grupo. We were at the notion na yung lugar na yun, quarters. Nakita namin doon, merong operation na iba. May 300,000 pang utang itong babayaran niya yan sa panluloko ng ibang tao. Tsaka sila magiging free. Pwede na sila lumabas. And that is still a form of illegal detention. 3 Chinese national ang inaresto sa operasyon na aminadong Pogo operation nga ang kanilang ginagawa. Pero tinanggi ang pagmamaltrato sa mga nagrereklamong Chinese. Is it true that you're detaining this Chinese? You're preventing him from leaving your condo? Is it true? Yeah, Liu. Okay. Do you detain him? Do you detain this guy? Now I hurt. No? No. Okay. Did you hurt this guy? No. Now. No? No. I'm sure. Gusto malaman ng aming butihing Director Jimmy Santiago, kung ano talaga yung pinaka-gist ng kanilang operations dun sa computer. And we cannot do that without the warrant. Nag-file tayo ng illegal detention charge. Nag-file din tayo ng CAFASA law violation. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Nasira ang isang toll booth sa NLEX matapos sumabit doon ang isang truck sa Valenzuela. Ayon sa pahinante, hindi raw pantay ang kalsada. Ang sagot ng pamunuan ng NLEX sa pagsaksi ni Tina Panganiban Perez. Natanggal sa pwesto ang toll booth sa NLEX Paso de Blas southbound exit. Sumabit kasi roon kagabi ang likuran ng truck na may kargang feeds. Walang nasaktan sa insidente. Tumangging humarap sa kamera ang driver at pahinante. Pero kwento ng pahinante sa GMA Integrated News, hindi raw pantay ang kalsada kaya tumagilid ang truck. Bagay na pinabulaanan ng pamunuan ng NLEX. Kung hindi po pantay yung kalsada doon, kaya lahat po sana ganun yung mangyari. Safe po yung pavement po natin para daanan ng mga trucks. Yung initial finding talaga is na miscalculate niya kaya tinamaan niya yung toll booth. Fortunately, dedicated sa RFID yun yung lane na yun. So, wala po kaming personnel doon. Natanggal na ang nasirang toll booth. Mag-aalauna na ng hapon ngayong Webes at sa mga oras na ito, hindi pa rin pinadaraanan ang isang RFID lane nitong Paso de Blas southbound exit matapos bumangga ang isang truck sa toll booth nito. Sa ngayon, naigilid na yung truck pero hindi pa naiaalis dahil naghihintay pa raw ng rescue. Pero wala namang problema para sa mga motorista dahil may ibang lanes pang nadaraanan. Inaalam pa ng NLEX ang halaga ng pinsala. Tinitingnan din kasi yung mga nakakabit na system, yun po yung marami, yung mga system, even yung mga electrical. Ipinaubaya na ng NLEX sa Valenzuela City Police ang pag-iimbestiga. Kailangan po sagutin po ng driver yung damage na nangyari po dun sa toll booth po namin. Inaayos pa lang po with PNP Valenzuela yung maaaring case po dun sa driver po. At maaaring dun sa may-ari. Paalala ng NLEX, may height at weight limits ang mga sasakyang dumaraan sa expressway, lalo na yung may mga kargamento. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Sa loob lang ng unang 24 oras ng public viewing ni Pope Francis, mahigit 50,000 na ang nakasulyap sa kanyang labi sa loob ng St. Peter's Basilica. At sa mga panayam naman sa media, nagbahagi ang doktor ng Santo Papa ukol sa kanyang mga huling sandali at sa kanya raw pinaghihinayangan bago siya pumanaw. Ating saksihan. Sa loob ng engrande at makasaysayang St. Peter's Basilica, walang patid ang pagdating ng mga nais magpaalam sa Santo Papa ang kanilang minahal sa loob ng 12 taon. Si Pope Francis na pumanaw sa edad na 88 nitong April 21. Sa harap ng altar kung saan dati siyang nagmimisa at tanaw ang itinuturing na himlaya ni San Pedro. Ngayon, nakalagak ang labi ni Pope Francis sa simpleng kahoy na kabaong.
Iba sa nakagawian sa mga yumaong Santo Papa at di rin nakalagay sa nakataas na platform o yung tinatawag na catafalque. Sa ulat ng Vatican Media, mahigit 50,000 ang nakiramay sa loob ng St. Peter's Basilica, 24 oras mula nang buksan ng Vatican ang public viewing. Kahapon, hating gabi dapat oras sa Vatican magsasara ang public viewing. Pero sa dami ng tao, binuksan ang pinto ng Basilica hanggang alas 5:30 ng madaling araw. 1.5 oras lang ito sarado bago binuksan uli ng alas 7 ng umaga. Yeah, it's emotional, you know, like when I entered the church, I was crying, you know. It's very special because I was here like 8 years ago. I see him at the window, and now I'm here, and yeah, it's special. Mahigpit ngayon ang seguridad sa Vatican. Ang ilang nagbabantay may anti-drone gun pa. Wala naman daw pagbabago para sa mga nagbebenta ng souvenirs sa mga bumibisita sa Vatican. Mabenta naman ang mga memorabilia ni Pope Francis kahit noong nabubuhay pa siya. Sa panayam ng doktor ni Pope Francis na si Sergio Alfieri, sa isang pahayagan, sinabi niyang alas 5:30 ng umaga nitong Lunes, nakatanggap siya ng tawag na magpunta sa Vatican. Pagdating daw niya sa kwarto, dilat ang mga mata ni Pope Francis. Wala raw siyang nakitang respiratory problems. Pero nung tinawag niya ang pangalan ni Pope Francis, hindi raw ito rumisponde. Sa puntong yon, alam na ni Alfieri na comatose na si Pope Francis at wala na siyang magagawa. Sa isang panayam, sinabi ni Alfieri na may mga nagmungkahing dalhin si Pope Francis sa ospital, pero mamamatay rin daw si Pope Francis habang nasa biyahe. Bago ito, nakita pa ni Alfieri si Pope Francis hapon ng Sabado, maayos ang lagay. Sabi noon ng Santo Papa, okay naman siya at masayang nakabalik na sa trabaho, bagamat pinayuhan na siyang huwag puwersahin ang sarili niya. Ikinwento rin ni Pope Francis sa kanyang doktor na meron siyang pinanghihinayangan noong Huwebes Santo, noong bumisita siya sa preso sa Roma. Sana raw ay nagawa niya ang tradisyonal na paghuhugas ng paa. Ito na raw ang huli nilang pag-uusap ng Santo Papa. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.